Yun, no? Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, so kami nga pala yung mga estudyante ng Philippine Institutions 10, the Life and Works of Rizal. And isa tong activity namin as isa sa mga requirements para ma-complete yung subject namin. Ayan, which is a group discussion about Rizal. Okay ba yan? So, kilala ba natin si Rizal lahat? Kilala natin si Rizal. Ayan. So, si Rizal yung ating national hero, di ba? Most renowned national hero natin. And mula high school, tinuturo na sa atin kung sino si Rizal, kung ano yung mga nagawa niya, kung ano yung buhay niya. Di ba? Then, through yung maraming naging picture si Rizal sa mga estudyante. Yung isang napakagaling na manunulat, sculptor, artist, ganyan, poetry, kahit maraming naging picture si Rizal. Pero ngayon, isa kasi sa mga naging significant images ni Rizal bilang part ng history natin ay yung kung paano niya inatake yung Spain nung panahon na ino-oppress tayo. So, meron dalawang movement na pinakamatindi ng panahon ng Spain para makuha natin yung kalayaan. May mga grupo ng mga reformista at revolutionista. Sa high school na natutunan natin yun yung sinasabi sa atin na si Rizal ay isang reformista, laging nanunulat, laging ayaw ng bloody ng revolution or anything. Pero ngayong hapon, gusto namin ipakita sa inyo na si Rizal ay meron din, according sa ibang historians at sa kanyang mga gawa, na siya rin ay isang revolutionista. So ngayon, ang magiging paksa ng ating diskusyon ay yung ibang pagtingin ngayon sa ating pambansang bayani na si Rizal. Kung siya ba ay tunay nga bang isang reformista lamang at ayaw sa revolusyon, o isa ba siya talagang sa puso't isipan ay revolutionista na naghihintay lang ng tamang panahon. So, para matulungan kayo, para magkaroon ng mga bagong kaalaman, kami mga estudyante ng PI10, mag-share kami sa inyo ngayon ng mga bagay na natutunan namin sa PI10. Okay ba yan? Simulan muna natin bilang si Rizal, bilang isang reformista. Ayan. So, simulan muna natin si Rizal bilang isang reformista. Angela? Para sa akin, si Rizal ay isang reformista. Hihiramin ko na lang yung kaisipan o opinion ni Renato Constantino na si Rizal ay isang reformista. Bakit? Makikita naman natin, kung mababasa natin ng LPE o ang Noli Me Tangere, sinabi niya dito yung mga pinagagagawa ng mga Espanyol noon sa Pilipinas. Ang ginawa ni Rizal, hindi niya pinaalis, hindi niya gustong paalisin ang mga Espanyol, kundi baguhin lamang ang sistema na kanilang ginagawa. Sistema na kanilang pamamalakad noon. Ayun si Rizal, reformista. Para naman sa akin, katulad ni Angela, din ako, para sa akin, si Rizal ay isang reformista. Kasi ayon dun sa libro na sinulat ni Kibuyan, or dun sa essay niya, sabi niya, ano ba talaga yung mitiin ni Rizal? Di ba ang mitiin niya talaga ay magkaroon ng pagkakaisa yung bayan? I mean, yung ethical community, a nation without borders, parang ganun. Pero, ayon sa kanya din, nung panahon na nakakulong siya, habang kausap niya si Pio Valenzuela, parang sinasabi niya na hindi siya against, parang actually sinasabihan niya na hindi pa tayo handa sa ganan. Dapat prepared muna tayo bago tayo sumabak sa revolusyon na yan. Kasi kung hindi tayo handa, wala tong patutunguhan. Ang gusto ni Rizal, yung kung tayo man ay slaves ngayon, sana sa pagdating ng panahon, hindi naman tayo maging yung parang sobrang dahas natin. Ang gusto niya talaga ay yung mababaw or maayos na paraan ng yung sa pagkuha ng kalayaan natin. And ayun basically yung pinupunto ni Kibuyan, na may part kay Rizal na okay lang sa kanyang revolusyon, pero kung papipiliin siya, reforma yung gusto niya. Yun lang basically yung Kibuyan. Ayan, so yung sabi ko naman, summary ng Noli at LPE. So yung sa Noli naman,
sinasabi lang doon na pinipilit ni Elias si Ibarra na tulungan sila mga sawing palad para mapabago yung gobyerno, para magkaroon ng karapatan sa mga karapatan nila. Yung naging biktima din sila ng injustice ng panahon yun. Tapos, dun sa huling chapter ng Noli, tinulungan ni Elias si Ibarra sa pamamagitan ng siya yung tumalon sa bangka para iligtas yung buhay ni Ibarra para makuha niya yung bagong dito ni Elias sa kanyang ama. Tapos yun naman sa LPD, tungkol lang, parang sinasabi lang doon na niyayaya ni Simon, si Basilio, na maging katulad niya, na parang maghigante dahil sa ginawa sa nanay niya, nasisisa at sa kapatid niya. Tapos, pero hindi rin niya napilit, hindi si Basilio. Tapos, sa isang chapter din doon, pumunta si Simon doon sa bahay ni sabi doon na pumunta siya sa bahay ni Cabezang Tales para magbenta ng mga alahas at para din makuha yung isang pag-aari na necklace ni Maria Clara at para udyokin din si Cabezang Tales na para maghigante. Ayun. Tapos din sa last chapter, yun ay uminom ng lason si Simon at siya ay sinabi niya yung kanyang sikreto kay Padre Florentino. Pero ayun, ayaw niya rin magpadakot niya sa mga Kastila na dapat nakakita sa kanya. Padre Florentino. Tapos ayun, namatay si Simon at ang ginawa ni Padre Florentino, tinapon niya yung kayamanan si Masla. So from high school, nakilala natin si Rizal as a reformist lang. But through his works, through his life, yung history niya, makikita natin na hindi pala siya isang reformist lang or revolutionist lang. So, isa siyang Pilipino na gustong makipaglaban for freedom, for liberty from dun sa Spain. So, through his works ay makikita natin na hindi naman talaga siya against dun sa revolution. He just wanted na maging prepared lang muna tayo before sumabak sa isang bagay na nasa uli ay hindi natin pagsisisihan. Doon sa pag-relate ng naging output ni Rizal sa mga works niya na Noli and Elfili, na doon sa mga points of views na mga critics and historians kung reformist ba siya or revolutionist is dun sa Noli parang kita natin na totally against siya, diba? Nung isang chapter na magkausap si Ibarra at saka si Elias, nag-voice out si Elias na kailangan na lang change kasi ang dami na oppress ganyan. Tapos yung si Ibarra bilang siya yung lead character, ibig sabihin parang yun yung nag-represent talaga kay Rizal. Parang although lahat ng characters yun, may parts ni Rizal na in-impart siya doon, si Ibarra talaga yung kumakatawan sa kanya, parang gano'n. So, dun sa ni Ibarra, pag kontra niya, dun sa mga sinasabi ni Elias na dapat magkaroon ng revolution, sinasabi niya na hindi pwede, hindi dapat dahil merong, parang dapat ipagpasalamat pa natin yung, dahil kung wala ang Spain, di ba marami daw ang wala. Parang maraming hindi nangyari sa Pilipinas. Pero, dahil dun sa Calamba Hacienda case na, di ba parang grabe yung pinagdaanan ng pamilya niya, hindi lang siya, binabatikos na siya ng critics, lalo na yung mga Dominicans, tas may politika pa, dahil kahit tama na sila, dahil kakonsyaba ng mga Dominicano yung mga nakaupo sa posisyon, so talo pa rin yung pamilya niya. Tapos, yun nga, pinalayas pa sila na dun sa lupa na hindi naman pag-aari ng mga Dominicano, so sobrang oppressed na sila. So, sinusulat niya at that time yung Elfili. Naapektuhan siguro yung point of view niya. Tapos biglang yung bida is na si Simon is from yung ang laki ng transition from Ibarra na sobrang peace-loving or talagang hanggat maaari iwas siya sa gulo to Simon na sobrang violente na parang
straight to the point. Dapat patayin yung mga ano yan, di ba? Balak na pasabugin pa yung bahay. Tapos, yun, parang sobrang radical dahil dun sa Calamba Hacienda case na yun, biglang nag-transform si Rizal. Although sinasabi na namatay nga si Simon, hindi naman natuloy, hindi pumutok yung lampara. Andun pa rin yung, kumbaga parang inception, parang gano'n. Andun pa rin yung thought na from the main character, nanggagaling, nagbo-voice out yung thought ng revolution. Unlike sa Noli na yung main character is peace love. Ayan, so kita-kita natin yung connection ng Noli at Elpidio sa totoong buhay ni Rizal. So ngayon naman, i-connect na natin siya sa pagiging revolutionista ni Rizal. Kakaiba to. So, Graham, anong masasabi mo dyan? Para sa akin, ayon sa sinabi ni Saide na nakuha niya sa pahayag ni Dr. Pio Valenzuela na si Rizal naman ay hindi talaga against sa revolusyon. Bagkos, sinabi ni Rizal na ang independensya ay hindi natin makukuha kung hindi natin ipaglalaban at dahil ito ay hindi basta ibibigay sa atin. Dito sa pahayag na to, si Rizal ay pinakita niya na pinapakita lang na kahit ano naman hindi natin makukuha kung hihingin lang natin. Kagaya nung sa kailangan mismo umaksyon tayo para masakatuparan ng independensya ng Pilipinas laban sa Espanya. Kung gusto talaga nating makawala, kailangan nating kumilos sa sarili nating mga paa. Hindi kailangang himinto mula sa kanila. Ayan, no? So dagdag ko lang, yun nga. So kung kanina, naririnig natin si Rizal as reformist na inaatake niya yung Spain sa mga sulat-sulat lang. Pero yun nga, just kung papakinggan natin yung sagot ni Braham, di ba? Ano nga yun? Isa rin side ni Rizal actually, yung pag-revolutionary. At kitang-kita dun sa final work niya, sa Mi Ultimo Adios, di ba yun yung considered greatest work niya. Kung babasahin niyo yung translation na, ini-equate niya dun yung martyrdom, yung pagpapakamatay niya sa bagong bayan, as a and armed struggle as both modes of resistance. So parang yung martyrdom, parang ini-expect niya, based sa Mi Ultimo Adios, kung mabasahin niya, parang hinayag niya doon na yung pagiging martir, yung pagpapakamatay para sa bayan, at yung kasabay nun, yung armed struggle, which is yung revolusyon, sina Bonifacio, yung katutunan, ay parehong kailangan para ma-resist natin yung oppressors. Ayan. So, at isa pa dito makikita, nung time na namatay, nung pababaril na sa bagong bayan si Rizal, yung mga kapatid niya, diretso na agad sa kuta ni na Bonifacio para yung Mi Ultimo Adios, para maipatranslate na agad kay Bonifacio. So, may isip natin dito, kung si Rizal ay against sa revolution, bakit yung family niya, parang yun agad yung first resort, di ba? Parang papatayin na parang mas importante pa na maibigay yung Mi Ultimo Adios sa mga revolutionary kaysa sa makita nilang mamatay na yung kapatid nilang si Rizal. So, parang by that picture, makikita natin na si Rizal hindi naman talaga completely against sa revolution. In fact, meron siyang naiisip na plano about that. Baka nga, hindi natin alam. Pero according kay Kubuye, yung pagpapakamatay niya sa bagong bayan ay isa lang din paraan para makatulong pa sa mga revolusyonaryo para mag-alsa. Ayan. So, yun yung sa punto naman ng mga revolusyonaryo. So, narinig na natin both sides, ang mga reformista at revolusyonaryo. So, tulungan ako ni Bea para... Ayan, so matapos nating marinig guys, matapos nating marinig yung discussion nila, ano sa palagay nyo kayo, iisa-isahin namin kayo, kung anong palagay nyo kay Rizal, simula kay ate, okay lang ba? Kung reformist siya o revolutionist? Para sa'yo. Para sa'yo lang, at saka konting explanation pa. Para sa akin, revolutionist talaga siya. Well, kanina, before ko marinig yung both sides, ang alam ko talaga, reformist. Para sa akin, reformist siya. Pero considering nga yung nangyari dun, yung El Fili, yung writings niya, yung sinabi niya kanina na naapektuhan nga nung na-oppress yung family niya do sa nung time na yon. Tapos nung mamamatay na siya sa bagong bayan, yun pa yung family niya, instead of going there with him, inuna pa na mabigay yung kopya ng Mi Ultimo Adios dun sa mga revolutionist na
na kinonsider ko na and na parang para sa akin ngayon na revolutionist nga si Rizal, and siguro nga reformist din nung unang part, pero para sa akin more of a revolutionist. So ikaw naman. Para naman sa akin, si Rizal ay reformista nung una kasi sino ba naman gusto ng madugong labanan para lang sa bagong pamumuhay? So, kung iisipin mo, makakakuha ka ba ng magandang bagong buhay kung nakuha mo naman ito sa madugong paraan, di ba? Pero kung susumahin, yung mga gawa niya, ang naging produkto ng revolusyon. Kaya hindi mo rin malaman kung revolusyonaryo ba siya o reformista. Pero isang tanong lang, yung sa pagpapadala ng mga kamag-anak niya dun kay Bonifacio nung Mi Ultimo Adios, hindi ba yun decision na mismo ng pamilya nila o kay Rizal na mismo? Kasi dun mo malalaman kung naging revolusyonaryo ba si Rizal mismo nung bago siya mamatay o hindi. Yun, kasi good question. According kasi kay Kibuyan, siya kasi isa sa mga renowned historians na nag-defend kay Rizal as pro-revolution. So sabi ni Kibuyan na ang pinopoint out niya kasi dito yung ginawa ni Renato Constantino na against nga ba talaga yung word na against sa revolution. No, based on that actions, kasi di ba parang ang nakita ni Kibuyan dito, syempre kung sino yung tao as a person, of course, kung ano yung mga paniniwala niya, syempre nasi-share niya sa family niya. So parang yun yung sinabi. So regarding that action, who knows, di ba? Parang naisip lang ni Kibuyan na parang what if, di ba? Na kung inutos nga ba talaga ni Rizal na pumunta doon. Or siguro naging desisyon na lang ng family ni Rizal na ganon kasi sa nakikita nila kay Rizal na in favor din naman si Rizal kay revolution. Sa na yung isa pa magandang dokumento yung memoirs ni Pio Valenzuela. Ayan, yung memoirs ni Pio Valenzuela na sinabi niya doon na pro-revolution talaga si Rizal. Kaya based siguro sa mga nasabi niya, na-influence yung family niya na pumunta doon regarding that. Ayun, so nasagot ko yung tanong. Okay, next. So para sa akin naman para sa akin si Jose Rizal ay isang revolutionist. Based sa sinabi kanina. Parang more on na ipapakita ito. Although hindi niya pinakita sa madugong laban, pinakita naman to sa El Fili na through sa writing niya, na ipakita na may pagka-against talaga siya sa Spanish. Tsaka yun, more on revolutionary. Ako, dati, nakilala ko si Rizal bilang reformist. Gusto niyang makapit yung kalayaan ng bansa natin sa mapayapang paraan. Pero habang tumatagal, nakita natin sa mga sumusulat niya na meron din pala siyang revolutionist na side. Masasabi kong isang revolutionista si Rizal. Yun lang nga doon sa sinabi ni ate. Makikita natin sa una na isang reformista lang siya. Hindi ba natin natatanong sa ating isipan na baka ginawa niya lang ang mga aktong pagiging reformista, kundi para maging smoke screen lang yon para hindi siya madakip. Pero kung makikita natin ng mga gawa niya, lalo na yung sa Mi Ultimo Adios, ang ibig sabihin lang nun, revolusyon ang sagot sa independensya, revolusyon ang sagot sa demokrasya. Ayan. So, lahat ng mga sinabi nyo, valid yung mga argumento nyo. Pero, reformista siya. Kasi, pwede nating masabi na, revolutionist din siya. Kaya lang, ang tanong ko lang, parang si Apolinario Mabini ba, kinwestiyon natin yung pagiging, niya, yung revolutionaryo niya. Parang kasing nakita ko si Rizal, para din siya si Apolinario Mabini. Parang, siya, utak lang din siya. Nasa kanya yung mga konsepto ng yung reforma and revolution. So ayan, para sa akin parang magkahalo siya, pero mas matimbang yung pagiging reformista niya kasi kung dumating yung mga Espanyol tapos na-resist agad natin sila. So ganun katindi yung revolution na pwede siyang applicable dun sa bansa natin. Kaya lang nakita niya na mas applicable yung reform kasi mas malakas yung ng Espanyol sa Pilipinas. Kasi makita rin yun sa manifesto na
hindi naman siya totally against sa revolution, but hindi lang tama yung hindi lang tama yung timing ng revolution na yun. So yun lang. Ayan. So, lahat naman ng sinabi niyong argumento, lahat yun ay valid. Pwedeng naging reformista nga talaga si Rizal at a certain time na ayaw niya ng revolusyon. Pwede rin tama tayo na naging revolusyonaryo siya after na mangyari nung Calamba Hacienda case. Pero at the end of the day, dapat nating alalahanin na bago siya maging bayani, naging tao siya. At habang tao siya, hindi natin siya pwedeng ikahon sa isang maraming salamat. Tandaan, meron tayong kanya-kanyang Rizal. So, our hope and our prayer sa sa group namin na bilang pagsunod sa Rizal Law, sana masabuhay natin ulit yung kabayanihan ni Rizal at ma-appreciate natin yung mga works and life niya. Okay ba yun? So, sana nag-enjoy kayo. Ayan, meron tayong libreng food. Bigyan nyo na sa kanila. Ayan. Maraming salamat sa cooperation. Thank you very much. Ayan, libreng food. Kuya, para sa'yo yan. Ay, kuya, para sa'yo to. Ay, ate, para sa'yo to. Maraming salamat.